Welcome sa Dries TV. Kung interesado ka sa ganitong news, huwag kalimutang isubscribe ang ating YouTube channel. Maraming salamat! Welcome back again sa ating YouTube channel mga kakimpaw, and sa update natin ito, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng kaganapan kina Kim and syempre kay Paolo Avellino. So ang pag-uusapan natin sa update na to ay may kinalaman po mga kakimpaw sa investment ni Paolo Avellino, na kung saan ay nalagay nga ba sa peligro dahil mga fans nag-alala po ng husto mga kakimpaw. Dahil nga po dyan iniisip nila kung papaano na daw ang magiging future ng Kim Pao dahil nitong nakaraan nga po mga ka-Kim Pao, diba, napabalita na si Chinita Princess ay nawalan din po ng 100 million. Ngayon, si Paula Avellino naman. Kaya naman po ang mga fans, sobrang nag-alala ng lubusan. So mamaya pag-uusapan natin ito ng mas malalim pa. Pero bago po ang lahat, maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta at pagsubaybay sa mga daily update natin. Kaya naman bilang pasasalamat, narito po ang isang napili kong komento patungkol ito sa naging previous update. Mula ito kay Ginang Norma Dayag. Sabi niya dito, Dries TV, good evening. Individual differences. Di lahat ng tao ay parehas ng principles. In life, for those who has wide range of knowledge about certain situation, they go and amend for it. But because of indifferences, they stick to their own decisions without giving considerations to the plea of others. To keep it, just be alert and be form with our full support to Pao. Kimers ako, but I learn to love those people loved by Kimi. Love na love ko silang dalawa. No matter what, I still support them. God bless you both. Tama po kayo dyan, Ginang Norma Dayag, no? Di lahat po ng tao ay parehas po ng principles dito po sa buhay. Pero syempre mga kakimpaw, bilang isang Kimers din po, na pag-aralan ko na rin pong mahalin kung sino po yung mga taong mahal ni Kim Chu at syempre importante po sa kanya. And pinapahalagahan ni Chinita Princess. Meron kasi talagang ibang mga supporters, no, na hindi po talaga mapilit na suportahan din yung minamahal ni Chinita Princess or yung kapartner ni Kim Chu, 'di ba? Well, hindi naman natin sila mapipilit dahil ito talaga yung paninindigan natin. Irespeto na lang din natin siguro yung kanila pong paninindigan and syempre yung desisyon. Dahil naniniwala ako na mas maraming mga Kimpaw fans pa rin po ang nagkakaisa at meron pong mabuting loob at hindi sarado ang isipan. Kaya kayo mga nakikinig ngayon sa update natin na to, kudos at mabuhay po sa inyo mga kakimpaw dahil pinili po ninyong suportahan si Kim at Paulo. So maraming salamat po sa inyo komento. Ginang Norma Daya, God bless po sa inyo and mabuhay kayo. So eto na nga, pag-usapan na natin mga kakimpaw, mga topic po na nakalap natin sa update na to. At unahin na nga nating pag-usapan ang tungkol nga po sa flight ni Paolo Avellino dito po sa Mindoro sa Miyerkules para po yan sa Sabuyan Festival. So marami po nagtatanong, meron pa nga po nagsasabi na wala daw pong flight dito po sa Mindoro kasi bailan daw lamang mga kakimpaw. Siyempre, hindi naman po tayo magsasalita nang wala po tayong kalam-alam tungkol dyan mga kakimpaw, 'di ba? Nag-search po muna ako bago ko po sabihin na may flight po papunta po ng Mindoro. Yes mga kakimpaw, ayon nga po dito sa mismong Google, direct commercial flight to Mindoro Island at San Jose Airport. Merong airport mga kakimpaw. Ayan no, SJI in Occidental Mindoro. Airlines like Cibgo, Cebu Pacific operate direct route from regional hubs with one-way prices, typically starting around 2,800 to 3,000 when booked in advance. So ayan mga kaimbaw ha, may flight po papuntang Mindoro. Again, may flight po papuntang Mindoro. Samantalang pag-usapan naman natin mga kakimpaw, ang tungkol naman po dito sa investment ni Paula Avellino na kung saan
ay pinangangambahan nga po ng mga Kim Pao fans. Meron pa nga po nagsasabi na paano na yung future ni Kim and Paolo dahil nawalan din si Kim Cho mga ka-Kim Pao ng 100 million. Ngayon si Paolo Avellino naman 100 million. So paano na daw ang future? Nalagay na din daw ba sa panganib? Ayon kasi dito sa isang write-ups, nababahala ang mga taga-suporta ni Paula Avellino at maging ang Kim Paulandia matapos kumalat ang balitang nagkaroon umano ng legal na issue na kinasangkutan ng Lupon WXC at ng founder at CEO nitong si Nico Kuya Nick Azario. Dahil dito agad na naisip ng ilang netizens at fans ang aktor na matagal nang inuugnay sa kumpanya bilang isa sa mga investor at partner nito. Ayon sa impormasyong makikita online, si Paolo ay isa umanong key partner at investor ng Lupon WXC or isang Philippine esport at streaming company na itinatag ni Nico Nazario noong 2015. Nakasaad din na ginagamit umano ng aktor ang kanyang karanasan sa media upang makatulong sa pagpapalawak ng operasyon, content production at broadcast network ng organisasyon. Kasunod ng mga ulat na may inihain umanong complaints laban sa founder ng kumpanya, hindi na iwasang mabahalang ilan sa mga tagahanga ni Paolo. Marami ang nagtanong kung maaaring naapektuhan daw ang naging investment ng aktor. Bagamat wala pang kompirmasyon hinggil dito, sa kasalukuyan wala pang inilalabas na opisyal na pahayag mula sa kampo ni Paolo Avellino o mula sa mga sangkot sa usapin. Dahil dito, iba't ibang espekulasyon at takahaka ang patuloy na umiikot sa social media. Sa kabila nito, nanatiling umaasa ang mga masugid na tagahanga ng aktor na hindi naapektuhan ng kanyang pinaghirapang investment. Marami rin ang nananawagan na hintayin muna ang opisyal na pahayag bago magbigay ng anumang konklusyon. May ilan ding netizens na nagsasabing tila pareho umano ang pinagdaanan sa usapin ng tiwala sina Kim Cho at Paolo. Matatandang naghain noon ng reklamo si Kim laban sa kanyang nakatatandang kapatid. Sa ngayon, wala pang malinaw na detalye tungkol sa tunay na lawak ng epekto ng kontrobersyang ito habang wala pang opisyal na kumpirmasyon mula sa mga sangkot. Nananatiling haka-haka pa lamang ang mga kumakalat na impormasyon tungkol sa umano'y pagkalugi o pagkawala ng investment ni Paolo Avellino. So ayan mga kakimpaw, wala pa pong kumpirmasyon pero talagang kalat na po ito sa mundo ng social media. Marahil sinusubukan po nilang ayusin ito, yung internal po nilang problema para nga naman po hindi na umabot pa sa kasuhan or umabot pa sa pinakamataas po na hukuman. About naman po mga kakimpaw sa future ni Kim and Paolo Avellino kung maapektuhan daw ba dahil nagkawala ang pera nila Kim and Paolo, malamang hindi naman po mga kakimpaw dahil meron po mga ipon yan bukod po sa mga ininvest nila, bukod po sa mga inilabas nilang pera, natanggap po nila mga kakimpaw pag ito ay nawala. Meron po silang iba pang nakatagong pera. Hindi lang po dyan mga kakimpaw umiikot ang mundo ni Kim and Paolo. Kaya relax lang, wag na po kayong kabahan, okay? So paano mga kakimpaw, hanggang dito na lamang po ang update natin at maraming salamat sa patuloy po na pagsuporta.